mga ludi, may panibagong project na naman si Wako TV. Yan po, maliit lang po ito mga lods, pang isang araw lang ang gagawin. Yan po, may aircon sila, hindi na abangan ng gumawa kasi hindi naman electrician ng Panday dito. So, lagyan po natin yan ng ilaw ang kwarto na yan. Yan po ang breaker, ayusin po natin yan mamaya. Yan po ang pinaka service entrance. Kung nakikita nyo mga lods, dati may service line po yan. Ang ginawa po ng Nusico, kinuha po yung pinaka metro kasi walang tumitira dito sa bahay na ito, kaya kinuha ang metro dahil wala namang consumer. Yan na po mga lods, in-install na po natin yung pinaka outlet ng aircon. Yan po, nakalabas lang pong wire kasi temporary lang po ito mga lods. Dahil wala po dito ang may-ari, nandun po sa labas ng bansa nagtatrabaho, kaya ang tumitira dito yung kapatid ng may-ari, kaya temporary lang po ang nilagay ko dito kasi wala pa ganong budget dahil siya ang tumitira. Pag uwi ng may-ari, saka na po full force na po ang trabaho dito o standard na po ang gagawin natin. Kaya ito lang muna, puro light materials lang po ang ginagamit ko dito kasi temporary lang. Yan po, balatan na po natin at ilagay na natin ang aircon outlet. Yan po, bali ang ginamit natin na wire, solid wire po ito. Galing po ito sa ibang bansa kasi yung may-ari nito nung nakarang taon umuwi at may dalang wire na galing sa ibang bansa. Kaya itong ginamit ko, solid wire po yan. Yan po, takpan natin. Kailangan matibay ang pag-screw. Yan na po mga lods, takpan natin. At mamaya i-try natin ang outlet o ang pinaka-plug ng aircon. Yan na po mga lods, na-try na natin. Mamaya na natin supplyan yan kasi may gagawin pang iba, yung mga switch at saka ilaw. Yan po ang ginagawa ko po yan mga lods, yung pinaka switch ng ilaw dyan sa loob ng kwarto. Yan po, medyo pakuan lang natin ng wire kasi hindi nakabaon yung pinaka wire ng ating switch kasi nga po temporary lang, kaya pako lang po ang ginamit ko. Wala po, hindi po nakabili ang may-ari ng staple wire kasi tanggalin lang daw po yan pagka dumating na yung may-ari. Yan po ang temporary na switch, local switch lang po ang gagamitin natin kasi hindi pa naman fix yan Pagdating ng may-ari, saka na po natin lalagyan ng pinaka standard na materials. So, medyo ipitin na natin ang pinaka screw at ipitan ng screw para hindi ma-loss connection. Ayan. Ayan, i-screw natin sa kahoy. Pagka ganito mga lodi, kahoy ang ginagawa, medyo mababa ang singil natin dito kasi hindi tayo gaano batak sa trabaho kasi kahoy lang ang paglalagyan ng switch, outlet at breaker. Kaya yan mga lods, tignan mo lang. Yan po, naka-fix na. At bago tayo aakyat sa kisame, butasan muna natin ang kisame sa ilalim para paglagyan ng ating wire. Yan po, nabutas na po yan mga lods. Mamaya aakyat tayo sa taas ng kisame. I-wiring natin doon ng ilaw at saka switch. Yan po. Yan po ang dalawang wire na yan. Galing po yan sa switch. Ang gagawin natin mga lodi para makontrol lang switch ang ilaw, ang isang linya na yan, putulin natin. Yan po ang dalawang line 1 at saka line 2. Yan po ang i-connect natin. Putulin natin isang wire na galing sa switch kasi hindi ko po yan naputol. Hindi ko po nilagyan ng junction box kasi nga po temporary lang. Kaya yan po, putulin natin isang wire at saka yung pinutulan natin, diyan natin nilalagay ang pinaka line 1, ang pinaka neutral papunta sa ilaw. Yan po, kailangan may tagging tayo dyan kasi
madaling mapundi ang ilaw pagka ang live wire ididirekta natin sa ilaw. Kaya kailangan may tagging tayo na yung pinaka neutral, yun ang magdadirect sa ilaw para tatagal naman ang ilaw natin. Yan po. Yan, ang line to, yan po ang pinaka return ng ating switch. Basic lang po ito mga lods, kasi isang ilaw lang po ilalagay natin at isang switch, at ang huli natin na ilalagay yung pinaka outlet ng kwarto, kasi hindi naman pwede ang kwarto na ilaw lang at aircon ang ilalagay. Halimbawa kung magsaksak ang mayari ng cellphone o anumang electric fan, may outlet sila na gagamitin, kaya lagyan natin ng outlet. Yan na po, na wiring na po natin. Sisiguraduhin lang po natin na tama ang ating pag-wiring para iwas tayo sa maputukan tayo ng kuryente. Yan na po mga lods, yung dalawang wire na yan na tinitipan ko, yan po ang pinaka-wire ng ating outlet. Yan natin ikakabit sa linya ng ilaw, kasi isa lang po ang linya nito, wala pong panel board, kaya ang outlet ikakabit na lang natin sa linya ng ilaw. Putulan lang po natin at ikabit natin sa line 1 line 2 na linya ng ilaw. Kailangan pagka nagkabit tayo ng wire, kailangan ayusin natin yung pinakadulo ng wire, hindi naka-usli o hindi matulis, kasi pagka nag-tape tayo may tendency na mabubutas yung tape. May tendency talaga na mag-short ang ating wiring, kaya kailangan ingat talaga tayo sa pag-wiring. Safety first talaga, kasi ang pag-wiring di biro yan, kasi halimbawa pagka nagka-short circuit may tendency talaga na magka-sunog ang bahay, kasi umiinit yun ang wire, umaapo yan. Kaya ingat talaga tayo sa pag-wiring. Sa mga baguhan pa lang, huwag nyong sanayin na mamadaliin ang trabaho, kasi delikado talaga ang trabaho ng pag-wiring. Yan na po mga lods, i-tape na natin. Pagkatapos nyan, yung mga hindi pa na-install na, halimbawa yung mga outlet dyan sa ilalim, kasi yung outlet kanina hindi ko pa na-install, install na natin. Saka yung pinaka ilaw ng kwarto hindi ko pa na-install, tapusin na natin ng pag-wiring at i-install na bago natin lagyan ng supply. Yan na po mga lods, na wiring na po yung sa kisame. Yan, hindi ko nilagyan ng tubo kasi sabi ng mayari wag na daw lagyan, kasi tanggalin din yan pagdating ng pinaka may-ari ng bahay na ito. Yan na po ang nilaglag ko na wire para yun sa outlet, ilalagay na natin. Yan, siguraduhin lang natin sa pag-install ng outlet wag magkasalubong yung dalawang wire, kasi sigurado ako pagka nagka-supply putok talaga yan. Yan na po. Yan na po ang pinaka-wire ng ating outlet. Ipako lang natin na maayos naman tingnan. Ayan. Unti-unti na pong natatapos yung ating wiring. At sa mga solid supporters ko po, sa palaging nanonood ng aking YouTube channel, maraming salamat talaga sa inyo mga lodi. Kung hindi sa inyo, hindi ako nakasahod. At kahit papano mga lodi, kahit maliit lang po ang sahod sa YouTube, ay makakatulong talaga sa aking pamumuhay at makakabili din ng pagkain sa araw-araw, pangangailangan. Kaya salamat talaga sa inyo mga lodi. At yan na po mga lods, i-install na natin ang pinaka-socket ng outlet. Yan po, may dalawa pong terminal dyan. Diyan natin ilalagay ang dalawang wire na galing sa kisame. Yan po, i-screw natin para pagka nalagyan natin ng ilaw hindi matatanggal.
hindi mauga-uga yung pinaka-socket. So, dalawang screw nilagay natin at ilagay natin yung ilaw para hindi na tayo pabalik-balik. Yan na po mga lods, yung in-install ko po mga lods, yung pinaka-service line o ang pinaka-service entrance ng bahay. Bali, mag-tapping lang tayo sa pinaka-kapatid ng may-ari ng bahay na yan. Yan, tinipan ko ng mga lodi. Po, natapos lang natipan at ikabit natin sa pinaka-breaker ng kapatid ng may-ari. Yun po, nalagay ko na po mga lods. Itatry na natin, lagyan natin ng ilaw ang dating na wiring na ng electrician na nag-install sa kanila. Yan na po, inoon ko na po yung pinaka-breaker. Yan po ang switch, i-on natin. Yan po, okay naman ang wiring. Yan po sa loob ng kwarto, i-switch natin. Yan po mga lods, okay po ang ating wiring, wala pong sabit. Yan na pong aircon, itatry na natin kung okay ang ating wiring o gumagana ang line 1 at saka line 2, kasi pagka line 1 lang ang may supply, hindi gagana ang aircon. Yan na po mga lods, gumagana na yung aircon. Excited na po ang kapatid ng may-ari kasi siya po ang gagamit ng aircon. At salamat po mga lodi. Ako na po sa ating Panginoong Diyos na hindi niya ako pinapabayaan sa aking trabaho. At sana po dagdagan niya po ang kaalaman ko sa electrical para patuloy ko pong magamit at makatulong po ako sa kapwa ko tao. Yan po mga lods, na tapos na. I-try natin ang outlet kung gumagana. Yan po, mayroon akong dalang barina. Ang gawin po natin, isaksak natin at i-on ang barina para malaman natin kung may supply. Okay na po yun mga lods. Gumana po ang ating barina. At salamat. Sana po patuloy niyo po akong suportahan.